Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, tutuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa Redeemer God, yung Diyos natin na manunubos. Kung gusto po nating maunawaan anong ibig sabihin ng pag-asa sa Biblia, hindi mo pwedeng ihiwalay yung Christian hope, yung biblical hope sa Redeemer God or God of Redemption. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa South Korea. Dati ang South Korea parang Japan, dominated by Buddhism, Shintoism. South Korea naman Buddhism and atheism. Pero, by the way, meron pang mga iba't ibang mga religions dyan, mga animism, mga ganon. Or, officially tinatawag nilang shamanism. Now, yung Korea ngayon, siguro kung merong mang naglalakad dyan, merong mang grupo ng tao dyan, pag magbato ka ng bato, sigurado, sa 10 bato mo, may tatamaan ka at least 5 Kristiyano. Ganun kadami yung mga Christian sa South Korea. Meron talagang advancement of the Great Commission sa South Korea. And kung makikita nyo yung chart natin na to, Yung South Korea, konting-konti lang dati. Wala nga Kristiyano dyan eh. Nung pinasok ng mga missionaries yan, unti-unti dumadami yung mga missionaries sa South Korea. Now, simula pa lang po yan. Though ang South Korea ngayon medyo nag-i-stagnate. Pero simula pa lang yan, Yung Japan, lalago rin yung Christianity dyan. Ngayon, 1% pa lang yung Christianity sa Japan. Sa mga Muslim countries, lalago yung Christianity dyan. So yung mga nauna na mga followers ng Panginoong Jesucristo, mga Filipinos na nagjo-join sa devotion natin ngayon, gusto ko lang kayong batiin. Kayo ay mga pinagpala ng Diyos. Kasi ang daming mga tao sa mundo, walang ganitong oportunidad na makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. So I just wanna greet all of you at na magpagamit kayo, paggamit niyo yung mga buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maging saan man lugar tayo, kung tayo nasa South Korea or nasa ibang lugar. Now, yung talata po na pag-aaralan po natin ngayong umaga ay Genesis chapter 22 verse 18. Now, dito po sa chart natin, nag-start tayo ng creation, Una, pinag-aralan muna natin yung concept ng redemption, Redeemer God. Tapos, devotion natin yung creation, and then fall, epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. So, yung creation, lumikha ang Diyos ng mga ng tao, Adan at Eva. Ang purpose nun talaga, punuin yung buong mundo ng mga sumasamba at dumadakila kay Yahweh. They are the ones who were created in the image of God. Ang problema, nahulog sila sa kasalanan at imbis na purihin at sambahin ng Diyos, sinamba nila yung sarili nila at mga Diyos-Diyosan. Nahulog sila sa pagkakasala. Pero ang maganda nun, hindi give up ng Diyos yung humanity. Nagkaroon siya ng promise of redemption. Yung pangako na pagtutubos. In the same chapter, sa chapter 3, kung saan nahulog ang tao sa kasalanan, dun siya gumawa ng pangako. Ang pangako niya, isusugo niya yung Messiah, dudurugin niya yung ulo ni Satanas. That's the promise of redemption. Merong pagtutubos, merong pagwasak sa gawa ng kaaway. Now, that's Genesis chapter 3 verse 15. Dito naman sa Genesis chapter 22 verse 18, ito yung mga panahon na si Abraham ay tinawag ng Diyos upang isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak, si Isaac. Bakit tinawag ng Diyos si Abraham? Inutusan siya na, Abraham, you sacrifice your one and only son. Bakit? Kasi pinapahayag po ng Diyos kay Abraham ano ibig sabihin ng ebanghelyo. So God is preaching the gospel to Abraham in advance. Na Abraham, ganito yung gospel, merong Diyos na magsasakripisyo ng kanyang anak. Paparanas ko sa iyon. Kaya nasasaksakan niya yung anak niya, si Isaac, pinigilan siya ng Diyos eh. Sabi na ng Diyos, hindi ikaw magsasakripisyo, ako magsasakripisyo. Kaya ang tawag ni Abraham dun sa bundok na yun, Jehovah Jireh. On the mountain of the Lord, it shall be provided. So yung concept ng Jehovah Jireh, patungkol yun sa Panginoong Jesucristo, na ang Diyos mismo ang magkakaloob ng alay. Now, dito sa chapter na to, Genesis 22, ito yung sinakripisyo ni Abraham yung kanyang anak. Tapos pinigilan siya ng Diyos. At sinabi sa kanya ng Diyos yung paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa kanya, through your offspring, Abraham, sa pamamagitan ng iyong anak,
all nations on earth will be blessed. Yung offspring po na yan o lahi, binhi, seed, buto or binhi. Sa Tagalog po, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Yung binhi na tinutukoy dyan, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinaliwanag to ni Apostol Pablo eh. Sabi ni Apostol Pablo, yung binhi na tinutukoy rito na manggagaling kay Abraham, siya yung Mesaya na sa pamamagitan ng Mesaya mapapagpala lahat ng mga bansa. Pansinin po ninyo, no? Sabi dito, all nations on earth will be blessed. May lahat ng mga bansa na nahulog sa pagkakasala na nasa ilalim na ng sumpa ay pagpapalain sa pamamagitan ng Kristong Mesaya na isusugo ng Diyos na anak ni Abraham. Papagpapala silang muli. Sabi ni Apostol Pablo, ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Kay Abraham, tsaka kay Jesus. Hindi sinasabi at sa mga binhi, hindi daw plural, sabi ni Apostol Pablo, singular. Hindi sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa, singular na binhi, seed of Abraham, at sa iyong binhi na si Kristo. So, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na yung binhi ni Abraham ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo mapapagpala lahat ng mga bansa. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, number 1. God's plan is to bless the nations through the Messiah. Lahat ng mga tao na nahulog sa pagkakasala rito, lahat ng mga bansa, mga ethnic groups, nasa ilalim ng sumpa eh. Pero merong promise, merong pangako na pagtutubos na yung mga nasa sumpa ay pagpapalain sa pamamagitan ng Messiah. Now, hindi pa masyadong nire-reveal dito yon. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, isipin nyo, bawat pahina na inaano natin, yung binubuklat natin, merong slow, gradual unfolding of the identity of the Messiah. Ibig sabihin, habang binubuklat mo yung Old Testament hanggang makarating sa New Testament, dahan-dahang nabubuklat yung katauhan ng Messiah. And this time, ipinahayag ng Diyos na yung Messiah, sa pamamagitan niya mapapagpala lahat ng mga bansa na nahulog sa pagkakasala. Okay? So, God's plan is to bless the nations through the Messiah. Nakakatuwa, no? Kapatid, Pilipino ka, Pilipino ako, kasama tayo dito sa pinagplanuhan ng Diyos long time ago na pagpapalain lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Messiah. Number 2 po, God's main blessings for all nations are repentance and salvation. Now, pag pinag-usapan natin yung pagpapala, mga kapatid, hindi po yan laging material. Ang pagpapala po na unang-una nating matatamasa sa Panginoong Jesucristo ay pagsisisi, pagtalikod sa mga kasalanan at kaligtasan. Kaya po sabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 3 verse 26, nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, si Jesus Christ, ay kanyang unang sinugo sa inyo, upang kayo'y pagpalain. Yung pagpapala na ito, ano daw ito? Material ba? Pera? Kayamanan ba? Sabi dito, upang kayo'y pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga kasamaan. That's the greatest blessings, mga kapatid. Yung tayo tumalikod sa ating mga pagkakasala, yung tayo magsisi sa ating mga kasalanan at tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. That's the blessings. Gusto ng Diyos na iligtas yung mga bansa, pagpalain sila. Sila'y tatalikod. Kaya sa present time hanggang future natin, ang makikita natin, pagtalikod ng mga bansa sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan ng Messiah, pagpapalain lahat ng mga bansa. At yung pagpapala na yan ay mainly pagpapalang spiritual. Number 3 po, God extends the children of Abraham to all nations through Jesus Christ. Dati mga Hudyo lang, at akala ng mga Hudyo sila lang yung anak ni Abraham. Pero hindi, lahat ng mga bansa magiging anak ni Abraham. Kaya sabi po rito sa Galatians chapter 3 verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. So ibig sabihin, kung tayo na kay Kristo, tayo rin ay mga anak ni Abraham, mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Ikaw man ay Hudyo o Hintil, Pilipino, Chinese, Taiwanese, American, British, Ghanaian, Kenyan,
Malaysian, kahit sino ka pa, basta nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, anak ka ng Diyos. So God extends the children of Abraham to all nations through Christ Jesus. Napakaganda ng future natin, no? Very positive, very optimistic. Now, application number 1 natin. Praise God because the blessings of the Messiah have reached us and there's no sign of stopping. Yung blessing ng Messiah, lumalago, inabot na tayo. Ikaw kapatid, inabot ka ng biyaya, ng pagpapala ng Diyos. At walang senyales na hihinto ito sa atin o hihinto yung paglago ng Christianity, ng Ebanghelyo, ng Church, ng Gospel of the Kingdom. There's no sign of stopping. Sa future natin, palago ng palago yan. Kahit minority tayo ngayon, someday, dahil hindi humihinto ang paglago, magiging majority yan. Amen po ba? There's no sign of stopping. And number 2, be truly blessed by fleeing from sins and running towards God. Gusto mo maranasan yung totoong pagpapala ng Diyos? Mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay pagtalikod sa kasalanan at tumanggap ng kaligtasan. Repentance. Be truly blessed. Tamasahin mo yung tunay na pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod. Fleeing, pagtakas. Mga kapatid, pag mayroong mga kasalanan tayong malapit ng gawin, natutokso tayo, takasan natin yan. Let's flee from sins and run towards God. Tumakbo tayo palapit sa ating Diyos. Sapagkat yan ang tunay na pagpapala. Yung hindi tayo mamuhay sa kasalanan, kundi mamuhay tayo sa kabanalan sa presensya ng Diyos. Be truly blessed by fleeing from sins and running towards God. Pangatlo po, let's ask God to bless each of our family members and friends with true repentance and salvation. Huwag nating hingin sa Panginoon, Lord, pagpalain niyo po kami pinansyal, pera, magkatrabaho, ma-promote. Pwede mo ipag-pray yun, yes, pero meron pang mas higit pa ron. Yung tunay na pagpapala ng Diyos, na yung mga membro ng pamilya natin makasama sa pamilya ng Diyos, sa Abrahamic family, no? Children of Abraham by faith in Christ Jesus. Yung maranasan nila yung tunay na pagpapala ng Diyos na nagsisimula sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Ulitin ko po yung talata, sabi rito ni Apostol Pedro, upang kayo'y pagpalain ang pagpapalang espiritual sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga kasamaan. And that's what we want to see among our family members and friends. Gusto nating makita na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, tumakbo palapit sa Diyos at tumanggap ng kaligtasan. That's the blessing of God through the Messiah. That's the Abrahamic blessings. Ito yung sinasabi ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng binhi ng Kristo. Pagpapalain lahat ng mga bansa na nahulig sa pagkakasala. Ibabalik sila sa orihinal na intensyon ng Diyos sa kanila sa Genesis chapter 1. Now, let's ask God to bless each of our family members and friends with true repentance and salvation. Huwag kang papayag, huwag kang hihinto, kapatid, sa pananalangin at pagbabahagi ng banal ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Huwag kang papayag na sila'y hindi tumanggap ng pagpapala ng kaligtasan. Yan ang magiging joy natin, kaligayahan po natin. Para po sa ating discussion, how can you practically spread the blessing of salvation, the blessing of the Messiah among your family members and friends? Ito pong mga YouTube channel natin, itong mga devotions natin, this is one of the ways. Kaya lagi sa ending nito, share your devotion to your family and friends. Na hopefully makarinig din sila ng ebanghelyo. Matanto nila sa sarili nila na kailangan pala nila ang Panginoong Jesucristo sapagkat hindi sila magkakaroon ng kaligtasan apart from the Lord Jesus Christ. So, ano pa yung mga ibang kaparaanan? How can you practically spread the blessing of salvation among your family members and friends? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, you have blessed millions and millions of people with the blessing of salvation made possible by Jesus. Thank you, Lord. Pero wag niyo pong hayaang huminto ito sa mga ibang tao at sa akin. Please let your blessing flow through me, through my family and friends,
Save all of them. Mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko, tito, tita, magulang, anak. Lord, iligtas niyo po sila. Touch their hearts. Soften them. Palambutin niyo yung puso nila. Let them repent. Turn away from sins and follow you. In Jesus' name. Ilapit natin sila sa ating mga panalangin. Pag-pray natin ito, isa-isahin natin yung mga pangalan nila. Now, salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, no? Si Brother Mac. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po natutunan sa devotion na ito, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. At ibahagi natin yung devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga at sama-sama tayo lumalim sa God of Redemption. So alas 5 ng umaga po yan, everyday. So magkita-kita po tayo. God bless you po.